nag-exist. Paano natin ngayon ma-identify kayo sa Kongreso? Paano nyo mahabol itong pera na nawala na ito? Sabi ko nga po pag lumabas, meron na nga pong mangyayaring impeachment. So, ma-open up na to sa Article 2, no? Pag doon pa lang po, lumabas na itong mga pangalan na to, yung kaukulan po na ating pwedeng isampa o nag-recommend na kasi po tayo sa hearing ng good government. Kailangan po na mahabol po itong mga naglapagtangan sa proseso kasi nga po, may guidelines naman po yan kung paano pong proper na disbursement ng confidential funds. So, sabi ko nga, medyo parang nagiginawahan na rin ako ng konti kasi pag nalaman na po natin na wala po silang maisagot dito sa mga tanong na ito. So at least po dun sa impeachment, finally, masasagot na rin po kasi kaka-uwi po namin sa mga distrito namin, lahat po ng tao yan po isa sa pinaka-hot na topic yung tatanungin nila saan napunta yung pera, saan ginastos, saka kung mga multo po ba yung mga pagkatao na nandiyan sa listahan. Kasi out of 1,900 po, more or less mga 600 plus na po yung walang pagkatao doon Oo. Kung Paulo, di ho ba't 7 articles of impeachment po ito against the Vice President? Saan ho papasok itong kategorya na ito na mga dubious na mga pangalan doon sa listahan ng tumanggap ng Confi funds? Sa Article 2 po ito, papasok po sa Article 2. At etong mga nadidiscover nyo ngayon, Congressman, ay idadagdag ninyo doon sa discussion ninyo ng impeachment? Nakagamit na po itong mga to, sir. Nakasama na po sa findings and recommendations po ng Committee on Good Government. Kami naman po sa Kongreso, since wala po sila sagot sa COA, yung OVP sa DepEd dati, kailangan po vigilant pa rin, saka patuloy po na inaalam kung tama nga po ba yung rekomendasyon saka mga hinala namin sa House na fictitious talaga at walang pagkatao itong mga pangalan na ito. Yaman din lamang nabanggit mo yung salitang hinala, Congressman Paulo. Kayo nga po, tanungin ko, manggaling po sa inyo, sa paliwanag ninyo, bakit kaya umabot sa ganito yung klase ng mga pangalan na ibinigay ng Office of the Vice President at ng DepEd? Ano yung assessment niyo kung bakit ganon yung mga inilagay nila? Dahil ba, ini-expect ba nila na hindi aabot sa ganito na ma-audit pala sila and all? Sabi ko nga po nung press con kahapon, sa tingin ko may level of mastery na sila dyan. Kasi nga nasanay po sila from the LGU level siguro na walang check and balance. Kaya gano'n na lang po ka-confident siguro sabihin natin na ganyan po yung pagpangalan po nila o pagbigay ng votings. Alam naman po natin, meron pong proseso na sinusunod dyan. At isa pa, nabanggit po ninyo na maghahanap din kayo ng mga pangalan na nag-i-exist talaga to check kung naka-receive nga sila nung mga pondo na sinasabi na ibigay sa kanila, na naialat sa kanila ng OVP at ng DepEd noon. Gaano katagal ito, Kong Paulo, na iimbestigahan ng inyo pong Kongreso? Pag-uusapan po siguro namin dahil kahit naman po naka-break kami, pwede pa rin naman po magkaroon ng hearing sa iba't ibang komite, lalo sa Committee on Good Government. Basta makabuo po kami ng quorum, pag meron po sigurong significant na findings. Kasi magandang angulo po yun na tignan naman yung mga tao na merong pagkatao, meron silang mga requirements na from the NSO, kung talagang nakatanggap po sila. Pero meron na hubang ganun, Kong Paulo, na talagang tunay na tao na tumanggap ng confidential funds? Yun po ang additional na inaaral po natin. Siyempre, mas maganda po kung sa committee level po siya, saka maging inquiry kasi official po yung hearings na gagawin at hindi lang po salita. Ang tanong ng ilan, Kong Paulo, di ba ang pinag-uusapan ay confidential funds? Baka naman daw talagang sinadya na gumamit ng mga codenames para maitago yung identity nung tumanggap ng pondo. Oo nga po, sabi ko nga po, nung kahit mismo nung hearings namin meron pong proseso yan under yung guidelines po natin.
kung talagang legitimate po yan, ang dali po nilang sagutin, we could have had an executive session at nailatag po nila kung kahit nga po isang pangalan lang, isang set ng pangalan, pag nasunod po yung guidelines, napakadali po nilang sagutin. Pero hanggang ngayon, pati po sa COA, wala pa rin po silang response. Opo. Congressman, yaman din lamang na April na, May, and then July pa rin yung timeline na ibinibigay ng Senado para yung gumulong yung impeachment proper. Kumusta po yung preparation ng prosecution team ngayon na Congressman Paulo? Hindi po ako part ng prosecutors, no? Mhm. Pero diretso po ang paghahanda nila, pero hindi ako privy sa preparations nila. Siyempre, tuloy-tuloy po ang paghahanda. And I'm sure, pati naman po yung defense, ngayon na nakabalik na si VP, Opo. malamang ganun din po yung paghahanda nila. Alright. Kong Paulo, maraming salamat sa oras po ninyo ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Thank you po, Tito Paulo. Salamat po mga tito. Thank you. Si Congressman Francisco Paulo Ortega, ang House Deputy Majority Leader mula po sa 1st District ng La Union. Salamat, Tito Paulo. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Although ang sabi ni Congressman Zia Alonto at yung kagabi, bagaman posible naman talaga na gumagamit ng code name sa pagbibigay ng confidential funds. Pero dapat, kapag tinanong sino ito, halimbawang si Fiona Juan, dapat pwede, Kilala mo. kayang ipresenta sino yung tunay na taong tumanggap nun, ano yung tunay na pangalan ni Fiona. Oo. Kaya, sabi ka ni Congressman Paulo, pwede naman yung identify sa executive session. Kung ayaw mong malaman ng publiko, pwede ka mag-request ng isang executive session para identify mo kung sino yung mga ito. Tama ka, sino si Fiona Ralites, magkano yung binigay mo, para saan, di ba? Para may transparency pa rin kasi ang sabi nga kung na-identify lahat yan at nasagot na lahat yan noon pa, tapos ng usapan. Paano mo sasagutin kung wala naman talagang sagot? Hindi ko nga alam, nasa na pa si Gary Tanada na to. Sino ba to? Helen Magellan na Ni to. Erwin Ewan pa. Oo. Ni Joel Linangan. Yung ewan, yung tipong pag di ba, Johnson? Di ba yun yung si Yusap ang di ba? Ano? Si Ewan Yusap, di ba siya? Hindi yun. Di ba yung artista yun? Artista yun. Eto, parang wala ka nang maisip. Ewan? Ganon, di ba? Depende, bibigyan naman ng pagkakataon yan kapag umusad na impeachment trial. Doon lalabas lahat yan. Oo. Di ba? Kasi pagdating nila ng June 2, mag-start yung mga senador niyan, balik session, tapos bubuluin na nila yung impeachment court, and then gulong-gulong ng whole month ng June, yung mga dapat isubmit, and then July after the SONA, game on. Teka, sa oras nating 6 na minuto na lang, mag-aalas 9 na.